Kumusta? Welcome ulit sa Lenda Academy. Panghuli sa ating cooperative edition, dalawang makapangyarihang tool para sa CDA compliance, ang Pesos Rating at ang AMLA. Simulan natin sa Pesos. Ang Pesos ay ang standardized na pagsusuri ng CDA sa pinansyal na kalusugan ng inyong kooperatiba, parang report card. Buksan natin ang Pesos Rating tapos i-click ang Recompute para kunin ang pinakabagong rating. Ayan! Hetong overall score mula sa 0 hanggang 100 at ang tier mula very satisfactory hanggang poor. Pansinin, provisional pa ito dahil kailangan munang kumpirmahin ng accountant ang ilang detalye pero ipinapakita na kaagad kung nasaan ang inyong kooperatiba. Ano ang bumubuo sa score na ito? Mag-scroll tayo pababa sa mga indicator. Nakahati ang peso sa 5 bahagi. Una ang portfolio quality, gaano kalusog ang inyong pinautang kasama ang PAR. Pangalawa ang efficiency, gaano kahusay ninyong pinatatakbo ang operasyon. Pangatlo ang stability, gaano katatag ang inyong pinansyal na pundasyon. Pang-apat ang operations. At panlima ang structure of assets. Sa bawat indicator makikita ang aktual na halaga, ang puntos na nakuha, at kung ito ay computed na o pending pa. Otomatikong kinukuha ng sistema ang mga ito mula sa inyong portfolio at accounting, hindi na kailangang mano-manong kalkulahin. Bakit provisional ang rating? Ilang indicator ay nangangailangan ng mas detalyadong pagkakategorya ng mga account. Buksan natin ang account categories. Dito, kinukumpirma ng inyong accountant kung paano nakamapa ang bawat account sa chart of accounts sa mga ratio ng pesos, efficiency, structure at stability. Kapag nakumpirma na ang lahat, magiging kompleto at pinal na ang rating, hindi na provisional. Ito ay data capture lamang. Ang pag-set nito dito ay hindi nagbabago ng score sa sarili nito, kundi nagbibigay lang ng tamang batayan para sa tumpak na kalkulasyon. Lumipat naman tayo sa AMLA, ang pagbabantay laban sa money laundering. Bilang pinansyal na institusyon, kailangang bantayan ng kooperatiba ang malalaking galaw ng pera. Buksan natin ang AMLA reporting. Pansinin muna ang paalala sa itaas, ito ay internal na working copy, hindi pa opisyal na sumusuko sa autoridad. Tulong ito para matukoy ang dapat iulat. Ang tuntunin? Kapag ang kabuoang cash ng iisang tao sa loob ng isang araw ay umabot sa 500,000 piso o higit pa, ito ay isang covered transaction na kailangang suriin. Piliin ang saklaw ng petsa at ang direksyon ng cash. I-click natin ang generate. Sinusuri ngayon ng sistema ang bawat cash transaction sa napiling panahon, pinagsasama-sama ayon sa tao at sa araw. Ayan! May natukoy na covered transaction. Si Maria Bautista na nag-ambag ng 600,000 piso na cash sa iisang araw lampas sa threshold. Ipinapakita ang pangalan, ang banking day, ang kabuuang halaga at ilang transaksyon ang bumubuo nito. Ito ang dapat suriin ng inyong compliance officer. At kung kailangan, pwede itong i-download bilang CSV para sa dokumentasyon. Otomatikong nababantayan, hindi na kailangang manu-manong hanapin sa libu-libong transaksyon. At iyan ang Pesos Rating at AMLA ng Lenda. I-recap natin. Una ang Pesos, ang standardized na report card ng CDA sa pinansyal na kalusugan na may 5 bahagi at automatikong kinocompute mula sa inyong datos. Pangalawa, kumpirmahin ng accountant ang account categories para maging pinal ang rating. At pangatlo, ang AMLA, automatikong tinutukoy ang malalaking cash transaction na dapat suriin. Dito nagtatapos ang cooperative edition mula sa members at share capital hanggang sa savings, dividends, governance at compliance. Sa mga susunod na module, ang mga power tool ng Lenda magsisimula sa AI assistant ang inyong katulong sa loob mismo ng sistema. Kita-kita tayo doon.